Nako, alam nyo ba, huling barahan na si Senator Dante Marcoleta dito sa bansang Pilipinas. Ano ibig kong sabihin? Dahil siya na lang ang lumalaban sa katiwalian ngayon. Ngayon, magpatunay tayo sa isa't isa, magpirmahan tayo. Sino sa inyo nakakakilala lumalaban ngayon sa katiwalian na nangyayari ngayon? No? Sige, sino ba? Sinasabi nila, bakit daw hindi imbestigahan yung mga Duterte'ng kurakot? Ba't nyo iimbestigahan natin kurakot? Di sana kayo nag-imbestiga noon, kayo Blue Ribbon. Palagay nyo may bias si Senator Marcoleta, hindi niya kayang imbestigahan kasi kaalyado niya, no? Ba't ayaw nyo gawin imbestigahan sila Duterte? Kayo nakaupo, ibig nyo palang sabihin, yung 9 na buwan na Blue Ribbon si Pinky, sinayang nyo oras nyo, hindi imbestigahan ng mga Duterte? Tapos kayo, si Senator Dante Marcoleta, hindi naman nakaupo sa Blue Ribbon. Gusto nyo imbestigahan at sasabihin nyo, nagpapakita pa kayo ng mga lumang video, sasabihin nyo, tila yata nakalimot na si Marcoleta sa kanyang issue noon na ganyan-ganyan, na hindi imbestigahan sila ganito, si ganyan ng mga Duterte, umamin na si Duterte na may kurakot. Yun ang gusto nilang patunayan eh. Yun ang gusto nilang palitawin eh. Na ang corruption ngayon ay wala, kung hindi na kay Duterte. Alam nyo, kahit saan meron. Kaya etong panahon na to, di ba katuwang siya ng mga ng Pangulong Pilipinas? Na si Marcos, sinabi mismo ni Marcos, mahiya naman kayo. Ibig sabihin, tumulong si Senator Marcoleta. Binigyan pa ng USB ni Marcos Sr. Marcos Jr., etong si Marcoleta. Ibig sabihin, tutulungan niya at doon ilalagay yung mga file. Anong ginawa? Ginagawa niyo kay Senator Marcoleta. So, siya na lang ang huling baraha sa ating bansang Pilipinas. Wala na tayong iba pang nakita. Tahimik na lahat eh. O ngayong araw na to, walang alisan sa pwesto. May narinig ba kayong nagbabalita? May narinig ba kayong mga opisyal o mga kahit yung mga kakampi, kaalyado ng mga DDS nagsasalita pa? Hindi na. Natatakot na sila. Ang lumalaban na lang ngayon, ang pumapalag na lang ngayon, ang Senator Marcoleta at ang inuusig ngayon ay ang Iglesia ni Cristo. Papalag naman ang Iglesia ni Cristo sa katuwiran eh. Papalagan sila eh. Wala nang ibang reliyon na pumapalag ngayon kundi INC na lang. At doon talaga, at sabi natin, suportahan natin ang INC. Tara, suportahan natin, palakasin lalo natin loob nila para matagumpayan nilang nangyari to. Ito ay final battle, mga kaibigan. Final battle ito ng mga ko. Wala nang iba pa. Kahit kayo mag-research ngayon, simulan nyo ngayon, kasi hanggang mag-isang linggo, wala kayong makikita katulad ni Senator Marcoleta na kinakalkal ngayon ang mga maanumalya. So, sasabihin nyo naman, bakit ayaw niya kalkalin yung kay Duterte? Kakalkalin nyo, kayo nga nakaupo, si Kiko nakaupong Blue Ribbon, di ba? Ikalkalin nyo! Ba't nyo kay Marcoleta papakalkal? Di ba sabi nyo kaalyado si Marcoleta? O sa tingin mo, pag kaalyado mo, ikaw nanay mo, kakalkalin mo yung baho ng nanay mo? Nanay mo yun eh. Hindi mo makakalkal eh. Tsaka magiging bias. Pagka payag kayo, kaalyado ni Marcoleta si Duterte. Tapos siya ang kakalkal ng kaso ni Duterte o yung mga nakurakot niya, halimbawa, payag kayo? Hindi kayo papayag. Baka i-absuelto ni Marcoleta, sige, kayo din. Kaya imbestigahan nyo yung kay Duterte. At si Marcoleta ngayon, yung sa kanya, yung administrasyon ngayon, para parehas. Ayaw nyo. Parehas na nga yan. Hindi bias. Imbestigahan yung kay Duterte, kayo nakaupo, at iimbestigahan ni Marcoleta yung ngayon. Ayaw nyo. Isa lang ibig sabihin yan. May tinatago kayo. At yung sinasabi nyo sa mga Duterte, ayaw magpa-imbestiga. Bakit? Ba't ayaw nyo? Baka wala kayong makita? Sige nga. Baka wala kayong makita? O may makita man kayo, wala na mawawala kasi nakakulong na si Duterte. Ganun ba? Hindi, totoo lang ngayon ito. Tatalakayin natin at ito ay hindi sa akin galing Uulitin ko. Hindi po sa akin galing ito. Ito po yung mga panahon na kung saan nilusob na pala ang dating ang nilusob na pala ang iglesia dati nung panahon ng ML. Alam niyo ML Marshall, ayoko na banggitin. No, sinugod na pala dati to at naubos di umano ang sundalo ni Marcos Sr. No, hindi daw nagtagumpay, natalo daw. Hindi nagtagumpay sa INC. Take note, ang INC dati konti pala. Hindi pa ganun kalaganap. Malaganap na pero hindi katulad ngayon. Tama? Kumpara ngayon na talagang kahit nga siguro kapitbahay mo Iglesia INC na 'Di ba? Kahit nga siguro yung personal barbero ni ganito INC na 'Di ba? Ngayon, babasahin natin ito. Sandali Hahanapin ko. Ito. Nahanap ko na
Basahin ko ha, damdamin nyo. Hindi galing sa akin to ha. Hindi ko sinabing paniwalaan nyo to. Ang sa akin lang, painggan nyo. No? At ito yung mga hindi natalang history. Galing ito kay LC De Terralia. No? At pinost ito ng June 11. Kasi June 11 pa lang, di ba, nasasabi na tayo, pinag-iinitan ng mga religion. Yeah? O ito, nang ang Iglesia ni Cristo ay hindi nagpatinag sa martial, alam nyo na, maraming kabataang Pilipino ngayon na hindi gaanong pamilya sa mga pangyayaring naganap nang ideklara ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr., yung tatay, ang batas militar noong September 21, 1972. Ngunit sa mga tala ng kasaysayan, may isang pangyayaring bihirang banggitin sa mga aklat at dokumentaryo na naging ng pagtutol ng Iglesia ni Cristo sa unang oras ng pagpapatupad ng Martial L. Alam niyo na. Ayon mismo kay dating kalihim ng tanggulan pambansa at kalaunan ay senador na si Juan Ponce Enrile sa kanyang aklat na si Juan Ponce Enrile, no? Dito ay alam ng mga matatanda to. Alam tong storyan to, no? Ang tanging marahas na insidente na ganap noong unang gabi ng operasyon ng militar ay malapit sa central office ng Iglesia ni Cristo sa Diliman, Quezon City, sa Templo Sentral yun, ha? Na nagtungo ang mga tauhan ng Philippine Constabulary upang ipasara ang himpilan ng radyo ng Iglesia. Talagang Martial L na, no? Sinalubong sila ng pagtutol mula sa mga gwardiya ng Iglesia. Nauwi ito sa putukan kung saan ay may nagurgur na miyembro ng constabulary. No? Dahil sa tindi ng sitwasyon, humingi pa umano ang pahintulot si Brigadier General Fidel B. Ramos kay Enrile upang gumamit ng recoilless rifle laban sa mga nagbabantay sa compound. No? Pinasok na pa ito, no? Ngunit pinigil ito ni Enrile at sa halip ay personal nakipag-ugnayan kay Eranio G. Manalo upang maiwasan ang mas malaking pagdanak ng, alam nyo na, maging ang mamahayag na si Oscar Yebes ay nagkwento na habang papalapit ang hating gabi ng deklarasyon ng Martial L, narinig nila ang putukan mula sa direksyon ng Central Office ng Iglesia ni Cristo sa Commonwealth Avenue. Ilang sandali lamang, naglaho na rin ang mga signal ng radyo-telebisyon sa buong bansa. Hudyat nang nagsimula na ang batas militar. Sa isa pang paglalahad ni Manuel Quezon III, binanggit niyang nagkaroon ng sagupaan ng tutulan ng mga gwardiya ng iglesia ang pagpasok sa Metrocom. Ayon sa kanya, may nagurgur na gwardiya bago tuluyan nakialam si Enrile upang kumbinsihin ang pamunuan ng iglesia na ang pahintulutang isara ang gobyerno ng istasyon ng radyo. Ito na. Maging ang dating mamamahayag na si Primitivo Mijares na naging kritiko ng Administrasyong Marcos ay sumulat sa tanging armadong paglaban sa pagtupad ng Martial L ay naganap sa compound ng Iglesia ni Cristo sa Diliman. Ayon sa kanyang salaysay, tumanggi ang mga gwardiya na papasukin ng mga sundalo nang walang direktang pahintulot mula kay Eranio Manalo. Para sa kanila, ang banal na lugar ng iglesia ay hindi maaring basta lamang pasukin ng sinuman. Totoo yan, banal yan, lalo ngayon. Napakarami na. Di ba? Ito para sa mga Gen Z to. Sa mga lumalapastangan, inuutusan lapastangan ng iglesia. Ito po, baka kasi kala nyo duwag ang iglesia. Di ba? Sa isa pang pag-aaral na isinulat ni John Lett noong 1974, sinabi niya nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng mga sundalo at sa mga gwardiya ng Eagle Broadcasting Network nang ihatid ang kautusan ng pagsasara. Ayon sa kanya, sa kanyang pangyayaring ito ay hindi gaanong nailathala sa lokal man o pandaigdigang media noong panahong iyon. Anuman ang magkaibang detalye sa iba't ibang ulat, iisa ang malinaw na larawan na lumilitaw sa kasaysayan ng ideklarang ang Martial L ay karamihan sa mga institusyon agad na napailalim sa kontrol ng militar. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi basta nagpatinag. Ang central office nito ay naging lugar ng iisang seryoso, armadong komprontasyon na inatala sa mga unang oras ng batas militar. Ito ay hindi kwento na
hangad ng kapangyarihan o pakikialam sa politika. Ito ay bahagi ng kasaysayan, nagpakita ng kung gaano kahalaga para sa kaalid ng Iglesia ni Cristo ang kanilang panampalataya at kabanalan sa kanilang sambahan at kanilang panindigan, proteksyonan ang harap ng anumang banta. Mahigit 5 dekada na lumipas, ngunit nanatiling nakaukit sa kasaysayan ang gabing iyon sa isang gabing Iglesia ni Cristo na hindi natatakot, hindi umurong, hindi napapatinag kahit sa ilalim ng aninumang batas militar. Yan po. Hindi ako sa akin may ganyan, binasa ko lang ha. Oh, eto ha, sabihin ko sa inyo, ay bakit ganyan ang relihiyon? Kung sa relihiyon yan, bakit ganyan? Ikaw sa relihiyon ka? Halimbawa, reliyoso ka, gwardiya ka, ginagwardya mo yung kumpanya. Yung kumpanya na yon sa nanay mo. Tama ka? Halimbawa, kasi sa Japan kasi ganito sa Japan eh. Ba't ko sinabing gwardiya ka pero company na nanay mo? Sa Japan kasi minsan, yung waitress, makikita mo, di-deliver na. Hindi mo lang siya may-ari pala eh. Oh, kumain na kami dati sa Japan sa isang ramen house. Ha? Yung nagwe-waitress sa amin, hi, hapon eh. Tapos, yun nga, tinanong namin kung sino may-ari nun. Siya pala may-ari nun eh, yung nagwe-waitress eh. Tapos, bukod siya nag-waitress, mamaya nagpupunas pala siya. Nagmamap siya. Sabi ko, ba't to? Siya may-ari, siya pa nagmamap? Kasi gano'n sa Japan eh. Wala kang magagawa. Yung sacho dun, minsan katrabaho mo eh. O, alam ng mga taga-Japan yan, no? Alam yan, no? Yung mga pumuntang Japan, no? Yung mismong boss, nagtatrabaho. Nagpupunas, nagagwardya. Eh, dito sa Pilipinas, may gano'n eh. Minsan ganito, o ikaw security, ikaw head ng security, wag ka ng security ha. Head ka ng security. Yung kumpanya ng nanay mo papasukin at yung nanay mo nandun sa company. Ha? Religyoso ka. Ha? Christian ka, halimbawa, religyoso ka, Kristiyano ka. Payag ka, nanay mo papasukin doon para tugisin, para gurgurin. Eh, may gwardiya kayo. Makaputukan nyo. Eh, sabi ko nga sa bangko, pag may mga holdapan, puputukan mo eh. Puputukan nyo eh. Yung ba makasalanan, sasabihin mo, ay Papa Jesus, putukan mo na ako sa ulo ko. Ganun ba sasabihin mo? Kaduwagan yun sa Kristiyano. Sasabihin mo ba, pray for Jesus, putukan mo na ako sa ulo, sige na. Sige na. Ganun ba? Duwag yun. Ayaw ng Diyos nun, kaduwagan yun. Pagdating niya sa langit, sabi niya ni Ketano, pagdating sa langit, sinisya ang Panginoon Diyos. Panginoon, ba't ako namatay? Eh, meron ka ng baril, hindi ka pa lumaban. Kaya nga, binigyan kita ng kapangyarihan makalaya eh. Di ba? Hindi naman kasalanan yun eh. Pinagtanggol mo sarili mo, hindi kasalanan yun. Eh, hirap ka sa mga to eh. Di ba? Yung mga pulis, anya, bakit yung mga pulis ginugurgur yung kriminal? Eh, kaya nga, pulis may baril eh. Tanggalan mo ng baril lahat ng pulis, pati sa sundalo. Parang ganito, nakita ko yung doktor, in-injectionan yung pasyente. Nasaktan tuloy. Ikaw, doktor, in-injection ng pasyente? Natural. Armas ng doktor yun eh. Yung gunting, pati mga pang-surgeon eh. Pati mga injection eh. Alam nga naman, hindi niya injectionan yun. Gets niyo ako? Siyempre, pag pulis ka, gwardiya ka, protection nyo para sa bayan. At kung kinakailangan makapagputukan sa gera, makikipagputukan. So, pakikialaman ka, kung talagang sa Diyos sila, hindi gagawin yan. Di ba, mga kababayan? Logic. Maski ikaw ikaw nakikinig ngayon. Religyoso ka. Payag ka, nanay mo tututukan. Wala kang gagawin. Tapos may hawak ka ng armas. Wala kang gagawin. O, kahit maka-Diyos ka gagawin mo yun eh. Ha? At hindi labag sa Biblia yon, lalo na pag ang pitatanggol mo ay bayan ng Diyos. Di ba? Ibig ko pala si Abraham, nakipagtagaan si Abraham nung may kasalanan. Si David, marami nilipol para ipagtanggol ang kanilang bayan. Dahil ito, panggigipit na ang nangyayari. Nagets nyo ako, mga kababayan? Nagets nyo ako? Pero hindi ka, gagawin mo to, pagtanggol mo sa sarili mo. Masama yung gagawin mo yung masama na gugurgurin mo na walang pero pag natanggol mo sarili mo, kahit sino eh. Kahit walang reliyon dito. Ipagtatanggol mo sarili mo eh. Nagets nyo ba? Di ba mga kababayan? Ngayon, talagang masasabi natin, talagang hindi ko binasa ko yun hindi ko sa akin galing yun binasa ko yun Ang sa akin nagkaroon ako ng opinion na kasi dito napapabalita ngayon papasukin daw yung sentral.
Ikaw payag ka, bahay mo ngayon papasukin. Baka maganda ka na. Baka lahat ng gamit mo sa bahay mo, ihanda mo na. At kung ano armas ilabas mo na. Di ba? Totoo hindi. Hindi ba? Yung subdivision mo, mabalitaan doon ka nakatira sa subdivision mo. Ha? Pasukin yung subdivision mo, natakot. Di ba dati si Kiko Barsaga naging kaso yan? Alam mo yun? Yung sa may Forbes Park yata doon. Forbes Park ba yun? Na parang naging alerto yung mga tao kasi pumunta si Kiko doon, nagkaroon ng parang commotion doon, rally. Natakot yung mga taga-subdivision. Hindi ko alam kung Forbes Park, hindi ko sigurado May subdivision na nagreklamo na nagugulo sila, natetret sila dahil nga nagkaroon ng rally doon banda sa subdivision. Natatakot sila na baka makapasok yung mga rallyista. Siyempre, tahimik na subdivision nyo, kahit sino naman Ikaw, tulog ka na, papasukin ng mga rallyista subdivision nyo. Alarma yun! Ikaw ba dahil sa Kristiyano ka, sabi mo, okay lang, pasukin nyo ako, puppukin nyo ako sa ulo, barilin nyo ako, okay lang kasi Christian ako, mamamatay ako kay Jesus. Ganun ba? Katuwagan yun. Di ba? Di ba sabi niya ni Cayetano yung kwento niya, naalala niyo yung kwento niya? Di ba? May isang lalaki na nasa bangka, marami sila sa bangka, nanalangin siya, Panginoon, ligtas mo kami lahat dito. Nung dumating yung helicopter, sumakay muna yung kalahati, yung nanalangin, hindi muna sumakay. Tapos nanalangin siya, okay mag-alala. Nagdasal ako, maliligtas tayo dito. May dumating ulit na isa pang helicopter. Sumakay na yung lahat. Ikaw na lang natira, nanalangin. Nangyari, nasawi ka. Yung nakarating ka ng langit, ito kwento lang to Yung nakarating ka ng langit, sinabi mo sa Panginoon Diyos, Panginoon, bakit ganun? Tinulungan ko sila, nanalangin ako sa'yo, sabi, iligtas mo kami. Bakit yung mga kasamahan ko, niligtas mo? Ako hindi mo niligtas. Anong sagot sa kanya ng Diyos? Sabi, ito biro, ano to, kwento lang Sabi ng Diyos sa kanya, anak, nanalangin ka, dininig kita. Yung helicopter, dumating na, di ba? Sumakay ka ba? Hindi. Pinasakay mo yung mga kasamahan mo. Opo. Yung pangalawa, nanalangin ka ulit, dumating yung helicopter. Ano ginawa mo? Imbis na sumakay ka, pinauna mo yung mga kasamahan mo, imbis na kasama ka na. Tapos yung namatay ka, sisisihin mo ang Diyos. Ba't ka namatay? Hindi ka lumaban Dapat laban na. Di ba? Gets nyo ba? Yun yung sasabi ko sa inyo. Pero hindi naman yung, bakit laban ka na. Hindi. Hinihingi ng pagkakataon. Maghanap ka ng sa subdivision mo, pinakamabait na aso. Ikaanya, ang babait yan. Hindi yan nangangagat. Ang bait. May aso akong gano'n Kahit ano mo, hindi nangangagat. Ganunin mo sa ulo, hindi nangangagat. Kasi ibang aso gaganunin ka May aso talaga nangangagat kahit anong gawin mo. Pero subukan mong gipitin yung aso na yun. Subukan mo. Huwag mo gipitin mo, cornerin mo, palu-paluin mo, cornerin mo. Tignan mo, kakagating ka kahit amo ka. Diba? Nagets nyo? Kasi pagtatanggol niya sarili niya Hindi lang sarili, pati yung bahay o yung mismo organisasyon o maski yung grupo, pitatanggol nila. Hindi na nangyayari yan kung saan. Kahit saan grupo, nangyayari yan. Di ba? Ngayon, anong ibig ko sabihin? Ngayon, lulusubin nila ang INC. Kalapastanganan yan. Kung sino man na magnanais niyan, kalapastanganan yan. Di ba? Hindi ko naman sinabi mauulit yun noon at gagawin ng INC ngayon yun. Hindi ko sinasabing gano'n wala ko sinasabing gano'n. Ang sa akin lang, may history na pala na pinasok ang INC at balak kubkubin. At hindi nagtagumpay yung mga si Marcos Sr. yata, panahon ni Marcos Sr. rin hindi nagtagumpay. Kasi Marshall L, di ba? Hindi nagtagumpay. At sabi daw, ayon sa mga balibalita, naubos daw yung mga sundalo. Hindi sa akin galing yan, Yun ang sabi. Di ba? Ano ibig ko sabihin? History repeat itself. Nangyayari na naman ngayon. Bakit? Yung nangyayari ngayon, hindi makatarungan. Bakit? Dahil sa flood control issue, nagkakaganyan sila. Dahil sa politikang ito na nangyayari ngayon, pitatakpan nila yung flood control issue na nangyayari. Di ba? Kung ano-ano naiisip nila. Di ba? Napaparanoid sila. Sabi ko nga, di ba, yung jowa mo, wala namang ibang boyfriend, ikaw lang ang boyfriend ng jowa mo. Sa sobrang paranoid mo, sa sobrang selos mo, iniisip mo yung jowa mo may ibang boyfriend. Di ba? Maski sarili mong kapatid, pisisilosan mo na. Di ba? Maski ang nanay mo, pisisilosan mo na Totoo, hindi. Di ba? Kasi paranoid ka na. Wala ka na sa ulirat, sabi niya, na matatanda, wala ka na sa ulirat. Anak, maghunos dili ka. Mag-meditate ka.
Di ba? Ganun lang yung mga kababayan. Kaya dito, nangyayari sa kanila, napaparanoid na sila. Hindi nila alam anong gagawin nila pag initan si Senator Dante Marcoleta at usigin yung relihiyon ng kada sino man. Hindi lang INC inuusi dito. Tignan mo ibang vlogger, sino binabastos? Yung mga Muslim. Yung iba nagpapanggap na Muslim. Tapos para sabihin Robin Padilla, walang ganyan na Muslim. Ako Muslim. Nakasuot siya ng parang gano'n yung babae. Gano'n, I mean, gano'n. Parang nakaganon yung yung buhok. Oh, labas naman yung konting buhok dito. Ganyan, ganun labas oh. Sa Muslim, hindi pwede labas ang buhok diyan. 'Di ba? Ibig sabihin, papanggap lang 'yon. Sinisiraan yung Muslim, pati Muslim, pati mga kapatid natin Muslim wala namang ginagawa sa kanila, sinisiraan nila. Pati nananahimik si Pastor Kibuloy, yung mga reliyon nila na siyasay, niyuyurakan nila. Lalo INC, wala namang ginagawa sa kanila. Yuyurakan nila. Imagine, nakita niyo mga kababayan, yan ang sinasabi ko sa kanila, paranoid sila. Hindi ko binasa yung kwento na yan para sabihin gagawin ng INC yun ha. Hindi. Ibig sabihin lang, ang INC ay talagang mahal, sagrado sa kanila ang lugar na yon. At sagrado sa kanila ang bahay-sambahan nila. Diba? Kasi nasa Biblia nabasa ko Oh, sabi ng isang relihiyon, wala daw, hindi daw tumatahan sa kamay ng yung gawa ng templo sa kamay ng Diyos. Iba kasi yung binasa niya Panlumang tipan yun ito kasi, binasa, yan sa mga reliyon, naniniwala sila dyan tumatahan ang Panginoon Diyos. At lalo na sa Iglesia ni Cristo, naniniwala sila na dyan ang bahay panalanginan. Pumunta kayo sa templo at magtayo kayo. At dyan kayo manalangin dahil dyan kayo didinggin ng Panginoon Diyos. Utos yan Hindi ba? Hindi yung pilosopo ka sa bahay na lang ako mananalangin. Ayan, kakapanalangin mo sa bahay mo. Di ba? Walang nangyayari sa'yo. Di ba? Ni magsimba ayaw Kasi paniniwala sa bahay lang daw, okay na, sapat na Di ba? Yan kasi natutunan nila. Di ba? Ano ibig ko sabihin mga kababayan? Ano ibig ko sabihin sa lahat ng ito? Ito po, pinag-iinitan si Senator Dante Marcoleta. At ginagawa lahat ng depensa nila para hindi mapagtuklasan yung flood control issue ngayon na kailangan matuklasan, hindi pwedeng hindi. Kasi paulit-ulit na mangyayari ito sa kasaysayan. At kapag hindi natuklasan ito, biruin mo wala na nagtatalakay ngayon tungkol sa flood control issue, wala na. Meron pa ba? Wala na. Kayo naman. Ibig nyo pala sabihin, wala nang kurakot at walang nakurakot. Tapos pinatutulog nila ngayon, si Duterte daw ang may kurakot. Dapat yun daw imbestigahan. So, ibig sabihin, sinungaling pala si Marcos nang sabihin niya yung 5,500 flood control issue na natapos na napatunayang ghost project. Di ba? Kung wala palang kurakot kayo, bakit kinulong nyo si Revilla sa si Jinggoy? Sa panahon nila Bryce Hernandez. Kung si Duterte pala lahat ng kurakot sa panahon niya, 2020. Di ba? Nililito lang tayo ng mga vlogger. Hindi ko alam baka inutusan yung mga vlogger na mga amo nila. Tapos pag sinaway, yung mapapahamak yung mga vlogger. Tapos yung amo nila tatanggi. Sasabihin ng amo nila, ay hindi naman kami sabi niyan yung mga vlogger ganyan katuso yan mga yan. Di ba? Hindi booking sila ngayon. Pahapiawan natin sila Badoy at si Eric Celes dito sa kanilang kanilang programa. Di ba, ba't nagbibida kayo? Di naman si Alan Peter Cayetano. Grabe, mahal na mahal ng taong bayan. Yes. Naman si Jinggoy, papatawarin siya ng mga taong bayan. Yes, yung apelyido niya, di ba? So, ito yung panahon na nagbibida ka dapat. No? So, they are not reading the times right. Kasi nga, they don't study history. They're stupid. They're stupid people. I mean, I would use a different word if it would help. But that's the word. They're just really stupid people. They're just so power hungry. They're so greedy with money that they can't bring with them. I mean, I don't understand their values anyway. So parang for me, we are living in historical times. And if you read the times right, dude, you're going to be know your place, know your role, know who you are, and do it magnificently well, because it will be written in history. And this is different because we are living in digital times. It's recorded forever. Nobody can lie about it, except, of course, now we have this massive propaganda, but always there will be that group who will be speaking the truth, and they have a chance to know the truth, diba? So, tama talaga na si Sherwin Gatchalian, ang Senate
whatever, ni-recognize siya ng isang Bongbong Marcos kasi talagang magka-level talaga sila. Katulad ng lahat ng mga nasa cabinet ni Bongbong at lahat ng mga inappoint niya na little versions of himself, di ba? Oo. Mga magnanakaw, walang prinsipyo, walang integridad. Hindi, wala pa. Totoo siya, sabi niya, di ba? Lahat sila magkakaparehas ngayon magkakatunog ngayon Di ba? Naging sunod-sunuran na lang kay Bonget. Huwag kayo maging sunod-sunuran. 2 years na lang yan, Saka, hindi man 2 years, 6 years lang tinatanggal ng isang Pangulo. Huwag kayo sunod-sunuran dyan. Hindi permanent yan. Ang permanent yung taong bayan. Sa bagay, baka may alam sila na papatupad yung Chacha. Kaya siguro, loyal na loyal sila. Hindi ko alam Sinabi lang yon, chismis lang yon. Alam mo, dapat magkaroon ng batas Oo. Sana sa susunod na upo, ito, wag na to, palpak itong, Sana sa mga susunod na upo, magkaroon ng batas. Alin yung batas na yon? Na hindi lang sa private, maging sa lalo na sa gobyerno, lalong-lalo na sa mga gobyerno sa LGU. Alin yon? Yung pagpapalit ng mayor, di ba kadalasan pa nagpapalit ng mayor, sisibaki sa City Hall? Ito lang masasabi ko, ang kakapal ng mga pagmumukha niyong mayor kayo, kung sino man kayo. Tamaan na kayo kung tamaan kayo. Hindi nila lahat kung sino lang gumagawa noon. Sisibakin, papangakuan. Pag nanalo ako, upo ka sa City Hall. Kaya pag nanalo siya, sibak yung mga dating sa City Hall. Ba't mo sisibakin yun? Halimbawa, ako, 30 years na akong halimbawa natrabaho sa City Hall. 30 years na ako natrabaho. Tapos sisibakin lang ako ng isang mayor na bagong upo, tapos iluluklok niya, papalit niya sa akin. Hindi naman nakatapos ng pag-aaral, kundi nanalo lang sa kampanya dahil sumama lang kay mayor sa kampanya. Yung pag-upo, yung ginagawa ko, siya gagawa ngayon. Hindi niya alam gagawin niya kasi ako nakakalaw kasi 30 years ako nang tatrabaho Yung natrabaho, nangangapa. Di yari na ang trabaho. Yun na sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Dapat tanggalin na yung mga ganyan, sisibakin pag nagpalit ng leader. Diba? Sibakin kung hindi siya maganda magtrabaho. Yun na sibakin. Siguro, kulang sa kanya, hinihingi accomplishment. Pero kung kadalasan sinisibak yung masisipag Porkit hindi lang binoto yung mayor nila, sisibakin yung isang empleyado. Di ba nangyayari sa mga City Hall yan? Pag hindi ka kaalyado ni mayor, sibak ka. Dapat ka magkaroon ng batas tanggalin yan Tanggalin yan Pag may sinibak, parusahan yung mayor Ibaba kagad, expelled kagad Ito to. Kung ako gagawa ng batas, ganun gagawin ko batas I-expelled kagad ang mayor. Sino man o anuman maliit na mamamayan na tinanggal mo sa City Hall nang dahil sa eleksyon, sibak ka. Dapat ganun para hindi pamaris yan Dapat kasi ganun, malupit dapat ang batas, may pangil, para hindi pamarisan. Itong flood control na to, kaya si Senator Marcoleta gustong-gusto masod to para sa mga susunod, hindi na pamarisan. Tama, mali. Di ba, mga kababayan? Ngayon, walang flood control issue ngayon, may narinig ba kayo? Wala. Para ba tila walang nangyaring kurakutan? So, ibig sabihin, tutularan to ng mga susunod na henerasyon. Ay, ganun pala. Wala pala nakukulong sa ganito. Wala pala napaparusahan. At iba napaparusahan, ibintang lang. Ay, ganun na lang gagawin namin sa susunod. Madali lang pala yumaman pag nakaupo na kami sa Senado, Presidente. Ganito lang pa gagawin namin. Kasi wala nangyaring action sa ngayon Gets niyo ba ako? Mga magnanak. Tapos sisisihin mo si Senator Marcoleta at pati ang INC pag-iinitan nyo. Tapos pag yung INC sumagot sa social media, sasabihin nyo akala ko ba sa Diyos kayo? Di ba, mga tuso? Parang ganito. Yung panahon kasi diba ati uso yung mga biro-biruan. Ngayon, hindi na po pwede yun Kakasuhan kang bully. Pero paano ng 90s, pwedeng batukan Binabatukan mo yung tropa mo. Pwede. Diba? O, diba ganito? Paano ba to? Ba, isang tropa binatukan mo. Sasabihin mo ba doon may tumatawag kasi, may dumano nalilito ako Mamaya na may naano ko may walang pagmamahal sa bayan. Narinig nyo ba? may maano sa akin, baka may bisita. Pero mamaya na. Talagang magkakapareho sila matibag, lahat sila, magkakapareho sila. So, nawawala tuloy ako Kainis history will judge them very, very harshly. And because they don't study history, these idiots, they don't know that history repeats itself. Tama. That Bongbong
will be ousted. For sure, he is enraging an entire country. Imagine something as blatant as this to call a special session for matters that we already know are nothing. No, these are ordinary legislative issues. It's not extraordinary, and we also know that most likely hindi naman mapapasa yan, di ba? So it's really a ruse. It's just an excuse to wrest power so that yung magnanakaw na ito, hindi siya malalaman na siya yung mastermind. Kaso, alam na ng Pilipino, Bongbong Marcos, na ikaw ang mastermind. Okay? Kahit na may mga operators ka dyan na sinasabi na si Marcos. Ito, tutuloy ko din kanina. Nawala ako kasi may tumatawag sa akin para bisita yata. Hindi ko alam. Hindi nyo naman narinig, no? Alam mo lahat, dinidepensa nila sarili nila. Sabi ko nga, pag binato kami yung tao, sa tingin mo, di gaganti yun? Gaganti yun. Huwag mong bato kami yun. O sige, pumunta ka dyan sa palengke, mambato ka. Ewan ko di ka gumanti. Di ba? Panggigipit yung ginagawa nila kay Senator Marcoleta eh. Pati sa INC. Sa tingin mo, pag nakakita kayo na isang membro nila na magsalita sa social media dahil ayaw nilang ayaw yurakan yung reliyon nila, sasabihin nyo ba masama kayo kasi pumapalag kayo? Ganun ba yon? Yun ang ano nila eh. Di ba? O ganun pala eh. Kung si Bongit pala sinabihan na ngagba, wag siya man didemanda. Balat sibuya sila eh. Nasa politiko sila eh. Pero pag sila nandidemanda, di ba? Mali yan. Mali na. Pag nagsalita sila masama, okay lang. Pag tayo nagsalita na masama sa kanila, didemanda tayo. Romualdez ang mastermind. Bullshit yon. Ikaw ang mastermind dito. So, he's Biruin mo, mastermind si Martin Romualdez daw. Okay, granted. Naniniwala rin ako. Sige, paliwala. Kunwari, naniniwala ako. Ikaw, naniniwala ka na yung, sabi ko nga isang hospital, walang pananagutan. Ano ba, mayroong hospital, bumagsak yung pader na malaki doon. Sino may kagagawan? Yung doktor? Yung manager ng hospital o yung general ng hospital? Sino may kasalanan? Wala bang kasalanan yung may-ari ng hospital? Dahil matagal na palang babagsak yun, hindi pa inasikaso? Tapos sasabihin ng may-ari ng hospital, ay, wala akong kinalaman dyan. Ikaw pumipirma eh. All of this, it's quite amusing, honestly, to watch him, this desperate person, because he's doing everything, he's bending himself over backward. Kulang na lang kumain siya ng manok na buhay or kumain ng bubog or whatever para talagang pagtakpan yung investigation na yan ay hindi na mangyari. The most hated, most vilified president, hands down, ever. I cannot even call him a president, this drug addict. Itong pagpapalabas ng... Grabe kasi sobra na nangyayari. Biglang napakasinungaling. Yung nangyayari, kakagulo sa Senado, tanungin mo. Hindi na makapagsalita di mo na kung, di ba? Grabe na Naggulo sa Senado, sabihin lang, si Wing Gatchalian, gusto niya. Tama na, tigil na, let's move on. Magtrabaho na tayo. Sabi ba naman niyo? Si Wing Gatchalian nakaupo, kaya magtrabaho na yung si Cayetano nakaupo, hindi niya sinabi yun. Di ka plastikan. Hulaan nyo kung sino yung titukoy ko. Order ng Malacanang o notice. Hindi tayo galit Ipinapaunawa natin para sa heart ang bumasa sa atin. Hindi tayo nagbabanta, hindi tayo ito ay purong komentaryo, bahagi ng malayang pananalita, nasa bansa tayong demokrasya at nasa konstitusyon ng bansa natin na nasa malayang pananalita tayo. Huwag na tayo magmumura, huwag tayo magbabanta, huwag tayo magyaya ng gulo, huwag tayo manghihikayat ng kaguluhan. Wala nun. Di ba? As signed by Executive Secretary Ralph. Pero ito tapos na to. Okay, maraming salamat sa inyo at Lorraine Badoy. At dito yung binasa natin kanina tungkol dun sa history na pangalawang beses na pala gustong pasukin ng INC. Hindi ko alam kung anong dahilan sa pinaka-root na dahilan kung ba't papasukin yung una. Alam ko kukubkubin yata yung sentral para gagawing katedral yata
Tapos gagawin nilang Malacanang. Yun ang una kong kwento narinig eh. Kaya ngayon, kukubkubin, hindi, papasukin yung Central para pagbintangan si Bato na doon daw. Nagtatago. Isipin mo yung kaparanoid yung ginagawa nila sa sambayan ng Pilipino. Sa paranoid nila, marami naniniwala. Sino ba naniniwala sa baliw? Di kapwa baliw. Sino ba naniniwala sa paranoid? Di kapwa paranoid. Pag paranoid yung tao, ang sinasabi mo? Ba nakita ka isang tao nagpa-paranoid? Ano sinasabi mo? Di ba pinapakalma mo? Alika, easy ka lang ha, hinga ka ng malalim, inom kang tubig, relax ka lang. Hindi nakakita ng paranoid, kinampihan nila. Paranoid sila eh. Biruin mo si Bato doon, nasa sentral ng Iglesia ni Cristo, tapos papasukin daw, babalitaan, papasukin. Munti ka, alam mo, kayo naman na marinig yan. Ewan ko, kung kayo ko narinig yan. Chismis na naman ito pinag-uusapan ko, mali ko ba? Basta ako, totoo man hindi, didepensahan ko ang INC. Bakit? Sila lang kasi pag-asa natin sa Pilipinas eh. INC na lang eh. Kaya nga ako, pag eto ha, may magkakaroon ng pamamahayag ang Iglesia ni Cristo, ha? Sumama kayo. Sumama kayo sa pamamahayag. Sa susunod, pamamahayag, ha? Kahit sa makakarito, sumama kayo sa kanila. Malalaman nyo kung ano piglalaban nila. Sumama kayo. Ako, niyaya ako lahat ng mga kasamahan ko, nasa 10 eh. Pamamahayag, sige, sama kayo. At masarap makinig ngayon na pamamahayag kasi nga mainit ang issue ngayon. Diba? Doon nyo papakita ang pagsuporta nyo sa INC. Tama? Yan sabi ko sa inyo. Okay, maraming salamat po. Nabusog ko naman kayo ng bagong komentaryo to na punong-puno ng kaalaman at karunungan. Isang makabuluhan talakayan na naman. At lesson learned, marami kayo natutunan. Hindi po tayo galit ha. Ganito lang boses natin. Laging pasigaw kasi style to ng ating pagbablog. Para lahat atentibo at nakakapakinig at lahat nasa puso. At kasi pag yung alangan naman ganito mag-vlog tayo, si Mike Defensor at si Marcoleta, nagkaroon ng konting meeting, hindi ganon. Dito talaga energetic. Para lahat ng tao makapakinig at malaman ang katotohanan at ang karunungan. Hindi dito pang-aasar lang. Hindi dito mga sound effects na puro tawa-tawa lang. Hindi dito. Dito purong kaalaman at karunungan. Di ba? At hindi lang basta may science dito. May biblika, pero purong political to. Puro komentaryo to sa politika sa nangyayari ngayon, no? Maraming salamat. Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.